Magandang araw mga kaibigan, and once again, welcome back to my YouTube channel. So bali at this time, eto na. So dahil nga first time ko mag-video dito sa Davao City, ang oras po natin at this time mga kababayan is sa ganap na po na alas 11 ng gabi. So titingnan natin kung ano nga ba or kung gaano nga ba kaganda itong Davao City kapag ganitong oras. Okay, marami kasi nagsasabi na maganda di umano ang Davao dahil sa pamumuno po ng mga Duterte. So bali mga kababayan, itong video na ito, bali paglagpas lang namin kunti doon sa KOGC. So nung pagdaan ko kasi ng KOGC, nagluko yung aking yung aking GoPro. Kaya hindi ko doon na videohan. Although kanina nung dumaan kami, marami nga talagang checkpoint doon. So syempre, alam naman natin talagang ngayon parang non-GGG talaga itong administrasyon na ito. To be honest mga kababayan, sa totoo lang talaga na-amaze din talaga ako kasi nga syempre, sabi ko kaya pala na gano'n na lamang minahal ang sambayan ng Pilipino itong mga Duterte kasi nga talagang kung papasinin po ninyo yung mga kalsada, ang linis, ang ganda. So ayan, parang ang maganda pa dito dahil nga po may mga ilaw ang bawat kanto. Ayan yung kalsada, talagang may mga ilaw po. So ayan mga kababayan, bali malapit na tayo doon sa mall doon sa may yung mall doon sa may Buhangin. So hindi ko pa masyado kabisado lahat ng mga lugar dito sa Davao, but don't worry, alamin po natin 'yan. So ang ganyan parang lang siya. Parang Manila lang, then siyempre mo alas 11 ng gabi. So, di ba? Unexpected. Nung unang punta ko dito sa Davao, na-amaze talaga ako kasi nga isipin nyo, ganito talagang buhay na buhay yung negosyo dito. Kasi nga po mga kababayan, talking about yung mga nandudukot, ganun, nang-hold up. So, hindi yan dito uso sa Davao. Kasi nga po, syempre, yung mga tao po dito sa Davao City ay sobrang, tinatawag natin na sobrang mga disiplinado. Dahil nga di umano yan sa pamumuno ng mga Duterte. Tsaka dito sa Davao, ang isa sa pinagmamalaki nila dito, yung tinatawag natin na pwede kang maggala-gala, maglakad-lakad ng gabi, kahit this oras ng gabi, alas 11, alas 12, hanggang madaling araw. Kasi nga wala talagang magtatangka na kung saan ay manggugulo sa'yo, manghold up sa'yo, snatch. So, hindi yan dito uso talaga sa Davao City. Isa pa sa napansin ko dito sa Davao City mga kababayan, dahil nga yung mga yung ating mga taxi driver kasi ibang-iba sa Maynila Kasi sa Maynila, kung alam ko na experience niyo 'to Sa Maynila kasi marami doon kumbaga yung tinatawag natin na pagkasakay mo sa taxi, tatanungin ka, kukontratahin ka, ganoon. Then dito sa Davao hindi. Talagang pagkasakay mo na ng taxi, automatic pipindutin yung metro. Walang, sir, pwede bang dagdagan mo? Pwede bang ganito yung ibayad mo sa akin? Ganito, ganyan. Hindi ho. Sa Maynila, usong-uso ho yung ganun Naranas ko po yan, pero dito sa Davao, wala akong ganun.
nakaka-miss talaga dito kasi nga kahit na tingnan nyo, tingnan nyo, ang dami pa din sasakyan, ano. Parang hindi, talagang dito ako talaga sa lahat ng napuntahan kong lugar. Dito ako na-miss sa Davao. Kasi gaya ng sinabi ko, yung mga negosyo, buhay na buhay pa rin talaga. Kahit ganitong oras na. Diba? Parang maganda pa nga eh. Tingnan nyo, dami pa. May mga naglalakad pa. Ayan o. Dami pa. So, wala silang takot dito sa Davao City. Ganon yung ano ng mga tao dito. Kasi nga naman, kapag gumawa sila ng kandi ka nais-nais, abay, may kaukulang parusa talaga yan. So dito nahirapan ako. Liko-liko tayo dito eh. So pagdating natin doon sa dulo, nandiyan na malapit na diyan yung buhangin, yung pinasyalan namin eh. Diyan kasi ako dadaan eh. So nag-sign tayo para liliko tayo dito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo dito. Di ba? Ang ganda ng Davao, no? Talagang, sabi ko nga sa mga hindi pa nakakarating ng Davao City. Yan, dyan. Dyan kasi kami na-mesyali ng Pambansang Loyal eh. Sabi ko nga, yan. Yan o, yan. Yan kami pumunta eh kasi may binili kami dyan. Yan, namasyal kami. O, di ba? Ang ganda, no? O. Ngayon, tahimik. At saka, ang isa pa sa napansin ko dito sa Davao, kasi nga, hindi uso yung tatambay-tambay sa gilid-gilid. Dito, papasok na kasi to, hindi National Road eh. National Road kasi doon eh. So, ito, medyo papasok na ito. Kaya kung mapapansin nyo, medyo madilim na. Kasi nga, ano na to eh, yung mga papasok na, parang mga eskinita. Yung parang mga ganun. So, yan. Kaya medyo madilim. So, gumamit na tayo dyan ng ilaw para at least mas makita natin ng mas maliwanag. So, bali saglit lang to mga kababayan eh. Gaya ng sinabi ko, marami pa tayong iikutin dito sa Davao, no? Hindi lamang po ito. Kumbaga ito, unang video pa lang kasi ito eh. Pero kung maging okay, kung kayo ay interesado po sa mga ganitong video, i-share nyo po, i-like nyo, and mag-iwan kayo ng komento para at least sa susunod na video, para at least malaman ko din, no? Na kung kayo ba ay interesado sa mga ganitong klaseng video. Lalo na talking about dito sa Davao City. Kaya hanggang dito lamang muna, kita-kita tayo sa next video. At ang next video po natin ay hahabaan na po natin. Tabis talaga ang mga Duterte.